Naturuan na kayo. Bakit hindi ko pa makita ang lubos ng paniniwala at pananampalataya ninyo? Kailanman na hindi ko kayo iniwan, lalong hindi ko kayo pinabayaan. Hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo hanggang kailan ako magtitiis. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan. Nasa inyo ang pagpapasya kung ano ang inyong uunahin. Amen. Good morning mga kapatid. Masama na naman ang panahon. May mga viral infection na naman. Halata yung boses. So mga kapatid, doon tayo tawagin ng Diyos. Binigyan tayo ng espiritu ng pagsisisi, espiritu ng pananampalataya. Binigyan tayo ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. So yung pagiging anak ng Diyos, ibinigay sa atin yun. Ang espiritu natin, ginawang banal, justified, matuwid. Pero yung ating isip, humihingi ito ng pagbabago. Humihingi ito ng proseso, ng regeneration, o pagbabago ng kaisipan. From carnal mind to spiritual mind. Lahat ng tao ay carnal ang kaisipan. Kaya hindi sila lumalapit sa Diyos, carnal eh. At hindi sila tatanggap ng salita ng Diyos kasi carnal. Makasanlibutan ang ibig sabihin ng carnal, makasarili, makalaman. Ganun tayo yung araw. Pero ngayon, tinawag na tayo ng Diyos, hindi na tayo dapat makalaman, carnal na kaisipan, kundi spiritual, na ang ipinamumuhay na natin, ang batayan ng buhay is the Word of God. We will be like Jesus Christ. And the Word become flesh. Ganon ang mangyayari na dapat sa atin. Pero sabi nga ng mensahe ng Panginoon hindi siya nagkulang ng pagtuturo. Nasa atin ang pagpapasya. Kailan ba tayo pagtitiisan ng Panginoon? Nalalaman na natin ang lahat ng Biblia na ituro na. Sabi ng dalawang prophet. So nandun na tayo ngayon sa kinakailangan abutin yung spiritualidad. Maging matured na tayo na lahat ng Word of God na ipapamuhay na natin. Hindi na tayo carnal mind. Kasi ang carnal mind, makalamantat, makamundo, makasanlibutan, makasarili. Ang dali niya mainis, ang daling magalit. Nasisiyahan siya sa takbo ng sanlibutan, sa mga paglalasing, lahat ng bisyo, mga walang taros na paggawa ng mga pleasure. Ganyan ang carnal mind Ayan ang message sa atin ng Panginoon Carnal mind is death. Mind of the Spirit is life and peace. Christianity is life. It is a choice of lifestyle. Kaya sabi ng message pipili kayo Ano ba pipiliin yung buhay? Yung dating buhay? Yung carnal na buhay? O isang spiritual na buhay na? If you are sure of yourself to be one with God, kung talagang decided ka, desidido ka na talagang maging Kristiyano, susunod ka na sa lahat ng kalooban ng Diyos, i-consecrate mo sarili mo. Iaalay mo na ang katawan mo bilang handog na buhay at yung kaluluwa mo, payag na ma-restore. Payag ka na magkaroon ng pagbabago o repentance. Ang ibig sabihin ng pagsisisi, pagbabago ng isip. Magbabago ka na ng isip, hindi na yung dating kaisipan, kundi kaisipan na ni Kristo. So, we must not be carnal or worldly. So, kung magbabago ka ng pag-iisip, pipiliin mo na maging spiritual mind. Kasi napakalapit na mga kapatid ng pagdating ng Panginoong Hesus. Malapit nang matapos yung puzzle. Buo na ang United Nations. So one form of government nandyan na. One form of money, malapit na. Babaksak na yung dollar. Babaksak na papalitan ng bagong pera. At malapit na ang one form of religion. Ang ginagamit dyan itong si Francis. Si Kakiko. Ito ginagamit. Bubuuin niya lahat ng religion. Pagsasamahin ng Muslim, Protestant, Methodist, Pentecostal, Evangelical. Ang hindi lang makakasama nito ang Iglesia ng Diyos. Iwan na ito. Alam niyo ba, noon pag ginagawa yan, dami nagpupunta dito sa akin. Nag-offer sa akin. Sabi niya sa akin, susuplayan namin kayo ng silya, lahat ng gamit. Basta pumasok ka sa amin, makiisa ka sa amin.
Sabi ko sa kanya, pastor ho ba kayo? Oo. Sabi ko, ano ho ba sabi ng Diyos sa inyo? Sabi niya, wala, ito, buuin ng iglesia. Sabi ko, bakit? Sira ba? Ito, pumasok kayo sa amin para mabuo. Ibig mo sabihin, pag hindi kami pumasok, hindi buo ang iglesia. Hindi. Kailangan magkaroon ng pagkakaisa sa Pilipinas. Sabi ko, alam niyo po, sundin niyo yung Diyos niyo, susundin ko yung Diyos ko. Hindi po ako sasama sa inyo. Eh di pamumunuan niyo kami. Ganun na nga, maandad namin kayo. O asa na yung pagkakasugo? Asa na yung pagkilos ng Espiritu Santo? So magiging technical, mechanical. Magiging paraan ng tao, hindi paraan ng Diyos. May mamumulong iba, ang i-apply niya, gusto niya, hindi si Kristo mamumuno. Jesus Christ is the Good Shepherd. Siya ang pastor ng iglesia. So, mananatili ang iglesia ito na ang kikilos ay ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga isinugo. Sabi ng 1 John 2:15-17, huwag niyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mata, at ang kapalaluan ng buhay, at hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan, the lust of the eyes. Alam niyo, mata natin, ito walang kapaguran sa lust eh. Meron lust of the eyes eh. Nung araw nga eh, kapag nangaluya ka, kasalanan, sabi ni Kristo nung araw eh. Pero ngayon, tumingin ka lang sa isang lalaki o sa isang babae na may pagnanasa, nagkakasala ka na ng lust of the eyes. Ganon katindi ngayon. Yung lust of the flesh, yung bibigyan mo ng kasiyahan ng katawan, lahat ng luho ng katawan. And the pride of life, yung sasabihin mong matalino ka, mayaman, doon nahulog si Eva eh. Di ba sabi ni Satanas sa kanya? O totoo ba sinabi ng Diyos? Pag kinain mo yan, mamumulat ang mata mo, tatalino ka katulad kanya, o pride of life. At saka kita mo, akita niya, ang gandang tignan, ang sarap kainin, lust of the eyes. Masasarap ang lust of the flesh. Nahulog si Eva doon. Idinamay si Adan. Ano sabi ni Adan? Panginoon, pinakain kasi ko ng babae. Kita mo, tinuro yung, hindi siya may kasalanan. Samantala siya yung sole authority. Ang itinuro yung babae, pinakain kasi ako eh. Miski pa kainin na kung matatagang prinsipyo mo, hindi kakakain dahil alam mo, ayaw ng Diyos nun eh. So, naging mahina si Adan. Nasakop kayo nito. Naibigay sa masama ang sanlibutan. Nagkaroon ng prince of this world, si Satanas. So, ang makapangyarihan dito sa mundo ito, si Satanas. At ginagamit niya ang mga makapangyarihan Rothschild. Yan ngayon ang ginagamit. Mahabang istorya yan eh. From the Knights Templar to the Freemason to the Illuminati. At ngayon, ito na nga, malapit na mabuo. Malapit na lumabas ang Antikristo. At magmamaniobra ang kasamaan sa mundo. Pero hindi niya magagapi ang iglesia. Kasi bago mangyari, lumaganap ang kasamaan, kukunin tayo. Ngayon, yung kukunin ng Diyos, yung may spiritual mind. So, check yourselves. May spiritual mind na ba ako? O karnal pa ba ang aking pag-iisip? Romans 8:6. Kailangan tignan nyo sarili nyo eh. Carnally minded pa ba ako? Makasanlibutan pa ba ang isip ko? O nabago na ang isip ko? Gusto ko na ang Diyos? Gusto ko na pumunta sa langit? Gusto ko magpakabanal-banal? Gusto ko sumunod sa kalooban ng Diyos? Doon mo malalaman nyo sa iyo eh. Nagbago na gusto mo. Nagbago na lifestyle mo. Nakikita mo na bago na mga choices mo. Hindi ka na karnal o makasanlibutan, kundi maka-Diyos na spiritual. Romans 8:6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Dadapot ang kaisipan ng Espiritu'y buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkikipag-alit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So pag hindi ka pa anak ng Diyos, anak ka ng demonyo. So hindi maaari sumunod ka sa Word of God. Ang susundin mo, yung word ng demonyo. Do what thou will. Iisa lang ang utos ni Satanas eh. Do what thou will.
Gawin mo yung gusto mo. Misa ka na mabubuhay sa lupa. Magpakasama-sama ka na. Magpakasarap-sarap ka. Do what you want. Sa Diyos, hindi. Do the will of God. Obey God. Not your will, but the will of God. Pero kay Satan, ang sanlibutan, hindi. Gawin mo yung gusto mo. Gawin mo yung mapapakasaya sa'yo, mapapakaligaya sa'yo. Okay yan, misa ka na mabubuhay. So yun ang utos ni Satanas, ni Lucifer. Do what you will. Isa lang ang utos niya eh. Do what you will. Gawin mo yung gusto mo. Sa Diyos, hindi eh. Lahat ng kautosan ni Kristo, nandiyan na yung Espiritu Santo, gagabay, magtuturo, mag-uudyok na gawin natin. Kung hindi ka nakasunod, nandun ang grasya. Lord, sorry, di ako buo ka na naman, matuwid ka na naman, banal ka na naman. Araw-araw nagkukulang tayo, araw-araw nagkakasala tayo. Walang taong matuwid o banal sa lupa na hindi nagkakasala. Ang kagandahan, anak ka na ng Diyos. Nalinis na ng dugo ni Kristo, pero huwag mo sasadyain ang kasalanan. Kasi pag sinasadya mo, dumami ng dumami, palalayasin ka ng Diyos. Puno na sa loob, kakalusin ka. At ang nasa laman ay hindi makakalugod sa Diyos. Datapot kayo wala sa laman, kundi sa Espiritu. Kung gayon, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Dadapot kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo ay hindi siya sa Kanya. So ano ba Espiritu ni Kristo? Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ano ba ginagawa? Ginagabayan tayo, pinababan. Ano ba sinasabi ng Holy Spirit? Yung sinabi ni Kristo. Sabi ng Holy Spirit, wala ako sinasabi kundi yung narinig ko. Ang itinuturo ko, yung narinig ko. Ang Holy Spirit, yung sinalita lang ni Kristo, itinuturo. So paglihis sa salita ni Kristo, hindi Holy Spirit yun, evil spirit. So pag wala sa Bible, hindi sa Diyos yun. Kasi matututo tayo sa lahat lang ng nasusulat. Hindi pwede rito imagination o idea. Meron na eh. Meron ng katuwiran na kasulat eh. Gagawin na lang. Pipiliin mo na lang ang katuwiran ng Diyos, magpapakabanal-banal ka. Hindi ka na magiging karnal. It is a choice eh. Pipili ka. Sabi ng 1 Corinthians 3:13. Sapagkat kayo mga nasa laman pa, sapagkat samantalang sa inyo may paninibugo, may pagtatalo. Hindi ba kayo mga nasa laman at kayo nagsisilakan ayon sa kaugalian ng tao? Alam nyo, ang history ng LCJ ganito. Lagi may pagkabahagi. Kay ako, kay Pastor Phil ako. Kay Brother Ross ako. Kay Brother Elmo. Kay Brother Nahahati ba si Kristo? Ganyan ang... ngayon, ginawa ng Diyos, solid na. Solid na tayo. Wala nang nababahagi sa atin. Wala nang pariseyo, wala nang saduseyo dito. Ang narito na lang, yung hindi pa talaga solid na committed. So check yourself. Ikaw ba yun? Hindi ka pa totally consecrated. So dapat totally consecrated. Kasi baka maiwan ka. Left behind. Yung palabas ni hindi naman maganda pagkakagawa din. Mga tao din, yung left behind. Yung anak ni Christopher Lee. Yung gumanap sa National Treasure, sino yun? Nicolas Cage, tama. Magaling yun si Nicolas Cage. Istorya ng adultery. So, hindi rin maganda yung istorya na yun, yung left behind. Akala ko maganda. Yun naman istorya ng Fury. Nag-quote pa si si Brad Pitt ng the love of the battle is not you when you have the lust of the eyes, lust of the flesh. Pero gera yun. Sabi ng 2 Corinthians 10:3-5. Sapagkat bagamat kami nagsisilakan sa laman, ay hindi kami nakikipagbangang ayos sa laman. So nabubuhay tayo dito sa lupa, nasa laman pa tayo, pero hindi tayo nakikipaglaban sa pamamagitan ng laman. Sa paraan ng tao o sistema ng mundo, hindi. Sapagkat ang sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka, at ang bawat bagay na matayog, na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo Jesus. Ang tanong, nabihag ka na ba?
ni Kristo. Natatalima ka sa pamamagitan ng kaisipan ni Kristo. Yung mga bagay bang nasusulat, ang batayan mo na. Ang Word of God ba, John 63, ang buhay mo at kapayapaan. Nalulugod ka na ba sa Word of God? Gustong-gusto mo magbasa, gustong-gusto mo makarinig. Yun yung unang pag-ibig eh. Baka mamaya, nangiinawa na, nagsasawa na, tinatamad na. Kasi nung araw, talaga napaka-matuwid natin. Katulad ni Lucifer din. Si Lucifer, banal, matuwid eh. Pero nagsawa eh. Dumating ang oras na umayaw eh. Tumakbo, umatras, lumaban. So baka yun, madisgrasya, sabi sa 2 Peter 5. Doon tayo mag-iingat. 2 Peter 3:17. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo, nang una ang bagay na ito, magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Baka mamaya ma-influence ka ng demonyo, mahulog ka sa sariling katiyagaan, bumitaw ka na. Balik ka na sa dating pagkatao, karnal na naman ang isip mo. So, ang didesisyonan mo, ang ipagpepray mo lagi, maging spiritual ka. Lagi kang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang pakikipaglaban. You have to fight a good fight of faith. Ang pananampalataya, pamumuhay kay Kristo. Kung hindi ka makikipaglaban yan, paano ka tutulungan ng Diyos? Tutulong siya sa iyo kung loloobin mo kalooban ng Diyos. Pag ayaw mo, walang magagawa ng Diyos. Kahit turuan pa ng turuan ng isang tao, ipag-pray mo lang ipag-prayan at ayaw niya, yun ang gusto niya, so gagawa naman ang sitwasyon ng Diyos kung totoo ka, na pagdidesisyonin ka ng Diyos na sumunod na. Eh, huwag na pumunta doon. Sa parang dadaan ka pa sa butas ng karayo. Maging masunurin ka na lang para masagana ang buhay, mapayapa, nasusupply lahat ng bagay, at ang uli nito, buhay na walang hanggan. Ingat tayo sa carnal mind. Warning for the carnal Christians. Sabi ng Luke 21:34. Dadagwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. So, ang kalaban, sarili eh. Kasi si Satanas hindi nakalaban, talo na yun eh. Nung mamatay ang Panginoong Yesus sa krus, nalinis na ng dugo ni Kristo ang lahat ng kasalanan natin. So, talo na si Satanas. Yun ang akala ni Satanas, nanalo siya. Akala niya, nung ipapatay si Kristo, nanalo siya. Ganon din ang akala ni Herodes. Ganon din ang akala ng Pero. Di ba ipinapatay din ng panahon na yun, yung lahat ng may edad na kasing edad ni Moses? Si Moses ang sugo eh. Akala niya panalo, patayan lahat ng panganay ng Ehipto. Pagdating kay King Herod, kasi papalitan siya, hari ng Israel si Kristo eh. Ipinapatay rin niya lahat ng bata. Akala niya, eto, pagdating ng panahon ni Kristo, ipinapatay niya siya. Akala niya, talo siya, kamikasi, nagbikti siya. Kasi pag namatay si Kristo sa krus, talo na siya. Eh, ipinapatay niya, ginamit si Judas. Akala niya eh, yung plano niya tama. Hindi niya alam mali ang plano. Walang kasing hangal si Satanas. Si Satanas, si Lucifer, ang pinakabobong anghel sa lahat. Bakit bobo? Eh, gumawa siya ng isang bagay na ikamamatay niya. Hindi niya alam, nag-arakiri siya. Nalinis ang lahat ng kasalanan natin at hindi na tayo sakop niya. So wala nang kalaban, ang kalaban na ng sarili. Kaya kung mga pipansin nyo, binabasa ko din, lagi sinasabi, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Hindi sinabi mag-ingat kayo kay Satanas. Ang sinabi, huwag kayong patutukso. So mag-ingat ka sa sarili mo para hindi matukso. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka malugmok ang inyong puso sa katakawan. Alam niyo yung katakawan, iba yung sagana. Kasi yung good appetite, gift of God yun eh. Gift of God, lagi kang may gana kasi pag wala kang gana kumain, hihina pagkain mo, manghihina ka. Pero yung katakawan, busog ka na, kumakain ka pa. Yung kakainin ng iba, kinain mo pa. Katakawan yung gluttony yun. Pero yung gana ng pagkain, maganda yun. Kasi pag nawala ka, tinan nyo yung walang sakit, ganado kumain. Pero yung may sakit, miski tanungin mo kung ano gusto, hindi mo kakain, may sakit eh. Di ba? Pero pag wala ka sakit, di ba ganado kang kumain? Okay yun, deep of God yun. Misa ka na mabubuhay, ibinigay ng Diyos yun. Ganang pagkain, gana sa lahat, sa pagtulog, ganadong matulog. Deep of God lahat yan eh.
Yung iba, nanggigising ng tulog eh. Alam niyo, pagdating ng edad-edad ninyo, ang hirap patulog. Pagdating ng pag-edad-edad ninyo, mamimili ka ng pagkain. So, habang bata pa, matulog na matulog, kumain na kumain. Kasi pagdating ng mag-edad ka na, wala na, ang dami na hindi mo magagawa. Mag-ingat kayo na malugmok ang puso nyo sa katawan at sa kalasingan. So, hindi naman sinabi ng Diyos na huwag uminom ng white wine, red wine. Ang sinabi, huwag maglasing. Hindi niya dahil si Kristo uminom eh. Hindi pala dapat uminom. Ang sinabi ng Diyos, huwag maglalasing at huwag kang iinom ng mapulang-mapulang alak. Malakas ang alcohol nun eh. Yung mga brandy, saka yung made of barley, mga whiskey, malalakas yan. 40% volume ang alcohol niyan. Hindi kagaya ng red wine, white wine, mga 7% lang to 11% ang alcohol niya. Yung beer naman, okay din naman yun. Kaya kaso, yung sugar niya malakas. Isang boteng beer, 5 kutsarang asukal lang natin, katumbas. Lalo ang sigarilyo. 1,000 chemical, kada itat mo, 1,000 chemical, ang iniitit mo, napakasama ng sigarilyo. Buti pa yung painom-inom ng konting alak eh. Okay pa yun. Pero yung magsisigarilyo, gawa ng laman yun eh. Ang hirap makaiwas ng tao dyan. Kung hindi ako naging Kristyano, hindi rin ako nakaiwas dyan. Kaya ako nakaiwas dyan, alam nyo, pananampalataya. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang. Siya'y patay na sa dating pagkatao, bago na siya. Bago na ako. Hindi na ako maninigarilyo, bago ako eh. Hindi na ako dudurog, bago ako eh. So, pananampalataya. Yung iba gumagamit pa ng candy. Gumagamit pa ng mga artificial cigarette. Yung iitit ka, maglalabas ng usok. Ganun din yun eh. Nandun din yung temptation mo eh. Pero yung pananampalataya, bago kang nilalang. Hindi ka karnal. So, yun ang dapat mong paniwalaan eh. You are what you think. Sabi ng 23:7 ng Proverbs. Kung ano iniisip mo, ganun ka. Kaya pag sinabi mo sa sarili mo na, I have the faith in Christ, I can do it, I can do it. Bago na ako nilalang, bago ako nilalang. So, walang formula dyan, pananampalataya. Instant yan. Pag pinaniwalaan mo, ganun ka. Kaya kinakailangan yung carnality of the mind, alisin mo. Magkakaroon tayo ng pagbabago ng isip. Bagong buhay, bagong pagkatao. Bago lahat. Kasi hindi ka papasok sa langit pag luma. Kaya nga ang tawag doon, New Jerusalem eh. Bibigyan ka rin ng bagong pangalan. Yung Papa namin makapunta sa langit, bibigyan ng bagong pangalan. Papalitan ng pangalan Jesus Christ ng ibang pangalan. Kasi yung Jesus, salvation name yun eh. Save ka na eh, di papalitan na. Pati pangalan natin, papalitan na. Ang nagbigay ng pangalan natin, nanay natin, tatay natin. Ang ipinangalan, Dalmacia, Narcisa, Lauro. Ang pangit ng mga pangalan. Buti na lang, magaganda yung palayaw eh. Naging Larry, Nurse, si Dalmi. Pero doon ang Diyos ang magbibigay ng bagong pangalan. Hindi natin alam kung gaano katindi pangalan ang ibibigay. At yung kwarto natin doon, hindi natin alam kung gaano kalaki. Pero meron tayo kwarto doon, may bagong pangalan. Kailangan yun ang mithiin mo eh. Ang ating maging kaisipan, maging panlangit na, hindi panlupa, maiiwan ka. Kaya winawarningan tayo ng Diyos. Titus 2:12. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhat tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Nahintayin niya o mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya kung umaasa tayo na kasama tayo sa rapture, magpapakalinis ka. Hindi ka na magiging karnal, magiging spiritual ka na. Chitsigin mo na lahat ng ginagawa mo. Sabi ko nga sa inyo, simple lang eh. Para makita mong spiritual ka, simple. Bago ka nila lang eh. Nung araw ba, ikaw sumasamba tuwing Sunday worship? Hindi ko nga alam ang pagsimba. Ano ba yung misa na yan? Ikaw ba, nag-iikapot ang dudong araw? Hindi nga, puro sarili mo, iniintindi mo eh. Pero ba't ngayon? Gustong-gusto mo mag-iikapot maganda. Bakit? Napapatunayan mo, hindi ka magnanakaw.
At saka napatutunayan mo, ang supply ng Diyos masagana. Gustong-gusto mo sumamba, pag may pera ka, pag hindi ka nakapag-ika po, namumonsiyensya ka kagad. Natatandaan ko nung araw yan eh. Isang beses hindi ako nakapag-ika po kay Brother Manny. Nang tama ha. Nagdisgrasya ka agad yung aming pamumuhay. Kasi binenta ko yung motor eh. Binenta ko yung motor. Pagkabenta ko, dapat i-finance mo yung pinagbentahan ng motor. Ang ginawa ko, ibinili ko muna yung natira, finance ko. Mali. Doon ako tinuruan ng Diyos. Mula noon, kada ako magkakapera, may kotse pa kami noon eh. Kada ako magkakapera, dinadala ko na kagad ang text kay Brother Manny kasi nadidisgrasya eh. Lalo na, di ba, walang pambayad na kuryente, walang pambaon ng bata. Kung naibigay ko na, wala nang problema. Wala na akong problema sa Diyos. Kahit mag-third world war, okay na ako. Di sige, mag-baksa ka na ng atomic bomb. Hindi ako magnanakaw, pupunta ako sa langit. Yung nagnanakaw ka, kakaba-kaba ka. Kakaba-kaba ka. Iniisip mo, Panginoon, sana huwag mo nang mag-ratio, nagnakaw ako. Iniisip mo, imbis na isipin mo, Panginoon, mag-ratio, hindi. Sana huwag mo nang mag-ratio. Lalo na kung may plano ka pa magpakasarap sa mundo. Ako, sana huwag mo nang mag-ratio. Magpapasarap, lalo na pag tumanggap ka ng maraming pera. Magtutur around the world muna ako. Bibilin ko lahat ng gusto ko. Kakainin ko lahat ng gusto ko. Huwag sana muna mag-ratio. Pinipigilan mo yung pagdating dahil sa ikaw ay makalaban at karnal. God will supply all our needs according to His riches and glory. So, ang isusupply ng Diyos sa atin, all of our needs. Kung meron kang desire, ibibigay sa iyo ng Diyos yun, kung makakabuti sa iyo. So, mag-desire ka na ng mga kalooban ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, ang ipinagpe-pray ko lagi, yung desire ko, walang mamamatay sa atin. Ito rin ang maging desire nyo. Di ba masarap yung walang mamamatay sa atin, buhay tayong kukunin? Tapos maging masagana na iglesia, na halimbawa, mayroong pinagpala sa atin dito sa iglesia, pag bumili siya ng bahay at lupa kung saan lugar man, pumunta siya doon sa hindi masyado polluted. Yung lugar ng Antipolo, Tanay, Padilla, Baras, maganda pa ang hangin dyan, magtayo siya ng rest house doon. Maglagay siya ng poultry, cattle racing, maglagay siya ng palaisdaan, ng swimming pool, para magamit na iglesia. Pag yung retreat, pupunta doon. Sa iyo pa rin yun eh. Kaya lang, nagkakaroon ng iglesia ng paraan na celebration dapat gawin. Pag may fellowship, nandun. So, ang purpose mo doon, para na sa Diyos, para sa iglesia. So, ibibigay ng Diyos sa iyo pagpapala. Ang purpose mo kasi to glorify God. Hindi ka makasarili. Nagkakaroon ng talagang lugar ng gawain. Aanin ba natin na iiwan din natin lahat? Aanin mo ba yan? Kahit makamit mo nga lahat ng kayamanan sa mundo at napunta ka doon sa impyerno, what's the use? So useless lahat ng bagay eh. Meron nga ako nakakasabay doon sa Evergreen, si Toto eh. Pag maglalakad kami, sabi ni Toto eh, nauubos na nga pera ko. Like ko, saan mo ba ginagato? Di sa mga pananay ko, bakit ba ginawa pera? Sabi nito, para gastusin. Tama. Kaya may pera, para gastusin. Para sa inyong pera, gastusin mo. Saan mo ba gastusin? Sa tama. Sa mga pangangailangan mo at sa tamang direksyon, doon mo gastusin. Yung iba ay nagtitipid eh. Kahit na hindi kumain eh. Kahit magka-ulcer, makapag-iipon lang eh. Imbis na mag-iipon ka ng kayamanan sa langit, nag-iipon ka ng ulcer, sakit sa katawan. Habang nabubuhay tayo sa lupa, binigyan tayo ng chance ng Lord na maging masagana sa buhay. Kumain ka, magdamit ka ng gusto mo, pumunta ka sa gusto mo. Basta huwag kang magkakasala. Ang utos ng Diyos, you can do everything but never sin. Kasi pwede kang magkasala sa pagkain. Pwede kang magkasala eh. Kainin mo yung pagkain ng iba, nagkasala ka na. Magluto na ka, nagkasala ka na. So lahat ng bagay, kapag sumobra, masama eh. So, in moderation ang gusto ng Diyos eh. Yun din ang binigay ng Diyos sa atin. Sabi niya, huwag mo akong gawing napakayaman. Baka makalimutan kita. Huwag mo naman akong gawing mahirap. Baka naman magnakaw ako. I-moderate mo lang ako. In equilibrium. Kumbaga sa mga science nga, nasa equilibrium ka. Lagi ka ng balanse. Lagi ka nasa zero. Nasa point ka. Yun lang. Lagi ka nandun sa balancing lugar. Lagi ka lang nasa Diyos. Kasi malapit na dumating ang Panginoong Jesus. Buo na yung picture, kitang-kita ko na eh. Buo na yung United Nations. 3 na lang countries ang walang central bank. Yung North Korea na matigas ang ulo, si Castro ng Cuba na matigas ang ulo, at yung Iran.
na gusto ng nuclear war. Hindi pa nagagawa ng Russia na lagyan ng central bank yan. Lahat ng bansa, nahawakan na nila central bank. Pag may central bank, alipin ng tao niyan. Kaya naalipin ng federal bank ng US dahil dyan eh. Pinipilit na nilang tanggalin ng dollar. Kaya lang hindi pa magawa. Kasi yan ang petro money. Yan ang tinatawag na medium of exchange kasi pagbebentahan ng oil. Yan ang ginawa ni Kissinger. At yung Saudi Arabia, patay na ngayon ang presidente ng Saudi. Mababago ngayon ang bentahan ng langis. Maaaring bumaksak na dollar. Kasi itong si Gaddafi, kaya ito pinatay. Pag lahat ng kukuha ng langis sa kanya, ang gusto niya, gold na ang palitan ng bayad. Ayaw ng US, gusto nila US dollar. Pinatay si Gaddafi, si Saddam Hussein, ganun din. Ang gusto ni Saddam Hussein, pag bumenta ng langis, euro money gamitin, hindi dollar. Hindi pwede. Pinalabas si Saddam Hussein na masama. Hawak lahat nila ang mga news eh. Ang Reuters, ang BBC, ABC, hawak nila. Pinalabas na masama na mayroong weapons of mass destruction, wala naman. Para mas pasok yung Desert Storm, yung lugar nung malapit sa Kuwait. Kasi inaagaw ni Saddam yung Kuwait eh. Kasi yung Kuwait, isang lugar niya na puro langis talaga, inaangkin niya. So ang ginawa ng US, para mapalabas na ang motibo, hindi sa central bank o sa bentahan ng langis, nilusob na patay. Nahuli siya, no? Pero ang lahat ng purpose nila ay, sakupin ng bawat bansa sa pamamagitan ng financial, slavery. Yan ang talagang plano. At ang huling plano ngayon na ginagamit, ito nga si Francis, bubuo ng one world religion. Kasi buo na magkakaroon na ng isang pera buong mundo. Meron ng United Nations, meron ng one form of government, one form of religion na lang ang wala. Kaya yan ang tinatrabaho ngayon ni Pope Francis. Pati mga ISIS ngayon, bait-bait niya. Kinukuha niya yung ng mga lahat ng religion. Pag nabuo na lahat, pati Muslim, yung Dome of the Rock, nandun yung tatayuan ng temple ni Solomon eh. Muslim yun, papayag na alisin ang Dome of the Rock, itatayo ang temple ni Solomon. Na ibig sabihin, pati Muslim magkakampi-kampi sa mga Katoliko, lahat ng religion magkakaisa. At yung religion na yung pagbuo na ipapasok ni Satan, yung religion niya. I am God. Yun ang religion ni Satanas, I am God. I will sit in the throne of God. Aakyat ako sa kataasan, mag-ahari ako sa bituin ng Diyos. Sa mga angels. Yun ang plano ni Lucifer. Bumaksak siya. Naging Lucifer. Loser si Lucifer eh. Kaya siya naging Lucifer. He is a loser. Ubod ng hangal, ubod ng tangas ni Lucifer. Kaya siya eh, loser. Kaya loser. Lucifer. Kahit man lang dito, makaganti ko ngayon taning eh. Kawawain ko siya dito. Sabi ng Panginoon, choose to be spiritual and not worldly. Nasa pagpili mo yan eh. Kasi kahit turuan ko kayo ng turuan ng spiritualidad, pag ayaw mo, kahit sabihan ka ng sabihan, ayaw mo, walang magagawa eh. Nasa Ecclesiastes yan eh. Kailangan piliin mo. Ikaw ang magdesisyon sa buhay mo. Ecclesiastes 8:8. Tayo mag-8:8. Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa. So, wala sa atin kahit na sino tao ang pumigil ng diwa. Yung espiritu ng tao, pigilan mo, huwag mong gawin yan. Dapat ganito gawin mo. Wala tayo kapangyarihan doon. Siya pa rin ang hari ng sarili niya. At dapat ganun tayo lahat. We are the king of ourselves na ang masusunod tayo, hindi ang demonyo kahit na sinong tao. Hindi tayo pahalipin kahit saan. Ang Diyos lang ang magiging hari ng buhay natin. Yun ang didesisyonan mo. Ang Diyos lang ang susundin ko. Mananatili lang ako sa Word of God. Magpapakabanal ako. Walang taong pwedeng mag-utos kung ano gagawin ko. Yung superior ka lang. Halimbawa, nagtatrabaho ka. Meron ka authority sa ibabaw ko, yung supervisor mo. Pasumunod ka dyan para ma-promote. Pag nilabanan mo dyan, itataon ka dyan. Pag nandun ka sa loob ng building, may security guard dyan. Pasakop ka dyan. Pag nasa parking ka, may security ka dyan. Pasakop ka dyan. So everywhere there is authority. Meron na ako nabasa nun eh, si Bonky yata yun. Preacher siya, nakasakay siya sa train. Sabi nung nandun bibigay ng authority ng train, huwag kang magsasalita dito ng tungkol kay Jesus Christ.
Pasakop siya. Kasi authority yun eh. Napasakop siya dun sa loob. Ewan ko kung ano nangyari sa Korea na yun. Noong araw yun eh, ang sisigla ng mga Kristiyano. Noong araw. Yung sina Ainsley, ang dami. Nakakalimutan ko na iba eh. Masiglang-masigla nun yung araw, ang charismatic group pa kung tawagin. Tapos nag-die down yan. Ewan ko na ngayon kung ano balita. Wala na akong balita tungkol sa kanila eh. Pero ang iglesia ito, halos kasabayan eh. Nung itatag ng mga iglesia, yun yung outpouring of the Holy Spirit eh. Bumaba ang Holy Spirit. Nasabay sila eh. Ang problema, hindi sila nakapanatili kasi walang isinugo. Walang mga apostol eh. Pero nadamay din sila eh. Kaso hindi na, kasi ang apostol ang gagawa ng alagad eh. Walang apostol sa kanila. So nagkahiwa-hiwalay sila. Tayo may apostol. Kaya ngayon narin si mga alagad. Nakakapanatili tayo sa Diyos. Nakakapanatili tayo sa aral ng mga apostol. Kaya pagbaba ng Panginoong Yesus, mananatili na tayo sa aral ng apostol. Sabi sa Acts. At sila'y nagsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. Kaya nga sabi ko nga eh, sana loobin ng Diyos, merong isa dito na may magamit sa atin na pag nagre-retreat tayo, doon tayo magsasama-sama sa bahay nila. Tapos nandun ang lahat ng mga pangangailangan ng iglesia. O di magiging masaya yung iglesia, everybody happy. Sana may kalooban din ng Diyos na dalhin tayo sa isang lugar na hindi sa paraon. Hindi yung pakibalik nga sa dating pwesto, mga pakisolo. Wala nang mga do not do this, do not do that, malaya iglesia. Where there is liberty, there is the Spirit of the Lord. Yun yung, ultimo adios ni Jose Rizal eh. Pupunta ako sa aking Diyos na walang umaalipin. Na ang naghahari ay ang katuwiran ng katarungan. Nung pala, Freemason si Jose Rizal. Hanga pa naman ako. Nung pala, Freemason to intellect. Parang si Leonardo da Vinci. Scientist, artist, ang galing-galing, hangal. Napakahangal. Kasi minsan pinanood ko yung Leonardo da Vinci ko, napakahangal nito si Leonardo. Demonyo na sa utak. Pero mo si Mary Magdalene daw ganito ganyan. Ang sama ng blasphemy talaga. Pinatay ko na, ayoko ng panoorin. Maiinis ka doon sa story. Grabe paggamit ni Satanas kay Leonardo da Vinci. Freemason yan, si Leonardo da Vinci. Kung napanood niyo yung National, kasabay niya si Victor Hugo, si Sir Isaac Newton. Puro Freemason yan. Si Galileo Galilei, Freemason yan. Si Columbus, yung nakadiscover ng New World, Freemason yan. Knights Templar yun, kaya yung mga barkong nandun, may mga damit, may cross na puti, pulang eh. Lahat yan, in-establish sa US, 1776, makikita si Weishaupt pang nagtatag yan Illuminati. Yan yung plataforma ng Rothschild, ginamit lahat ng mga Knights Templar, Freemason, lahat yan, pati Catholic, lahat, malakas ang hawak ng demonyo, lahat halos hawak niya. Ang hindi lang niya magagalaw, iglesia. May pumuprotection sa atin, kaya hindi niya magagalaw, wala siya magagawa. Ang gagawin ng Diyos sa atin, pababanalin tayo. At sa pagpababanal sa atin, ikaw ang magdidesisyon. Sabi sa Revelation, Revelation 22, 10 and 11. Ang liko ay magpapakaliko pa. Ang marumi, magpapakarumi pa. At ang matuwid, magpapakatuwid pa. At ang banal, magpapakabanal pa. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpalay na sa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Amen! Amen.